No? Ilang beses na pong nagpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos at hanggang ngayon ho, mga kababayan, pinapaulit-ulit nila na mag-drug test na naman daw ho ang Pangulo. Biruin mo, bago mag-eleksyon, si Vic Rodriguez, ipinakita sa mamamayang Pilipino, eto po, yung drug test ni Pangulong Bongbong Marcos, negatibo po. Pagkatapos ng eleksyon, nagpa-drug test ulit, mga kababayan. Paano mo naman ngayon papaniwalaan itong mga ito? No? Dahil doon sa pagiging desperado nila, mga nagpagawa pa ng mga pulburon video na kahit sa ang anggulo, ang hirap paniwalaan na si Bongbong Marcos. Yung mga DDS, mga loko yata mga bulag ata Hindi daw po ano yun, hindi daw po AI yun, mga kababayan. Para lang ma-justify nila na gumagamit ang ating Pangulo. Actually ho, mga bossing, mas mukhang mga gumagamit pa yung mga DDS kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos Mas mukhang adik pa ho yung mga DDS kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan Di po ba? Ngayon, ano daw ang opinyon ni Soto dito sa pasabog ni Aimee Marcos? Maaaring defining moment sa kanyang karera, no? Simple lamang ang naging tugon ni Senate President Tito Soto sa kontrobersyal na pahayag ni Senadora Aimee Marcos sa isang kilos protesta nitong Lunes. Ayon kay Soto, sa panayam sa plenaryo ng Senado nitong Martes, pwede umanong makasama o makabuti sa senadora ang naturang pahayag laban sa kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos. Kumbaga, tipo bang, wala, ibibigay ko na lahat ito, bahala na. Kasi huling ano na nila yan, baraha, mga bossing. At eto pa, si Larry Gadon ang nagsabi na kaya daw po nagkakaganyan si Aimee Marcos, mga bossing, ay dahil malapit na daw pong magsalita yung bagman ni Aimee Marcos doon sa DPWH. Ano yung bagman? Taga-kolekta, taga-mudmud ng pera, mga kababayan. No? Baka ho kaya takot na takot. Kaya, naku, etong kapatid ko na ito, sinabihan ko na wag nang umabot sa punto ng ganun Hindi lang ho siguro masabi-sabi na meron siyang mga katiwalian na gano'n na di umano. Di po ba? Kaya ngayon, wala, no choice ako. Bongbong, makukulong ako dahil dito sa ginagawa mo. Sige, siraan na kita. Kung ano po yung mga estilong ginagawa nila Chavit Singson, ganun na din si Aimee Marcos ho. Wala nang kamag-anak, wala nang kapakapatid. No? Kahit na hindi namin napatunayan o kahit na nagmukha kaming tanga diyan sa pulburon video na yan, itutuloy ko to. Kasi Aimee Marcos na ang nagsalita. Di ba? Itutuloy ko to. Mas paniniwalaan ng mamamayang Pilipino kasi si Aimee Marcos na kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagsasalita. Ganyan na lang ho yan, mga bossing. Sinisira niya ang buong pamilya niya. Paichan. Sabi dito, it could be defining moment of her political career. Tingin ko naman po, kumbaga, isa ito sa kasama doon sa, ano tawag doon? Yung kapag gusto mong maging kasama sa pelikula, audition. Isang buwan nakita natin, nag-audition si Chis Escudero, mga kababayan. Di ba? Yung pasok na? Oh. Say hi ka nila. Alam niyo kung bakit maaga yung live natin ngayon, mga bossing? Why I go live early? What? I drop you into school? Wag na lang. I want. You want me to drop you in school? Okay. I'm done after 3 minutes, okay? Papasok kasi sa eskwela. Yan mga boss. Ano? Daddy, Nako. Bakit? What? What? Mango. No. Mango. No, Daddy. Nako, ayan na. Alin dyan? This one, nako, Sinyolo. Why he like that? Why he like that? Yeah. What happened? Ayan daw ho, mga kababayan. Ano? Daddy not finished pa.
Oh. So, ano yung tanong mo? Daddy, Oh. why is that? Why ang tagal? I'm finished na nga eh. Oh, 3 minutes. And then I'll drop you sa school na, okay? Oh. Oh, yan. Mga kababayan. Pinasok na tayo dito. No, sinugod na ho tayo dito. Sabi ni Chris Angel, maglalaba siguro si Sir Mark. Hindi nga, maghahatid ako sa eskwelahan. 'Di ba? Spokening dollar. Oh. Hindi, inaano namin, kinakausap namin ng Tagalog kasi nga hindi pwedeng puro English. Pag uwi nito sa Pilipinas, puro English. Actually, dumudugo nga ho ang ilong ko eh. Anyway, mga kababayan, nasa na ba tayo? Ano? Nawala na tuloy sa topic si Daddy. Oh. Ngayon, ito, may sinasabi si Senadora Amy Marcos, mga bossing, ha? Ano sabi niya dito? Oh, kesyo daw, baka nag-aalala sa kanya yung kanyang mga kalugar. No, sa aking mga minamahal na Ilocano, sabi ni Amy Marcos, sa aking mga minamahal na Ilocano, ngayon pa lamang ay naunawaan ko na kung may mga gagawin kayo para hindi kayo mapag-initan. Huwag nyo akong alalahanin. Aba, may nag-aalala pa sa iyo, Amy Marcos, ha? Ang sabi naman ho, mga kababayan, madaming galit o karamihan ng mga Ilocano ay galit kay Amy Marcos ho, mga bossing. Di ba? Sa aking mga minamahal na Ilocano, huwag nyo akong alalahanin. Sanda ka kayatin. Alam natin at ng Ilocos ang buong katotohanan. Ang hiling ko na lamang ay mag-ingat kayo. Ano yan? May banta si Pangulong Bongbong Marcos sa mga Ilocano? May banta si Sandro Marcos sa mga Ilocano? Parang ibang klase naman talaga ang pag-iisip mo. Parang kala mo yata lahat ng Ilocano mga DDS, di ba? Pangalagaan nyo ang inyong sarili at nasasakupan mula sa palasyo at kay Sandro. Grabe, walang ya. Walang yang tiyahin ito, mga bossing. Diba? Tinatanong kung tapos na daw ako. Huwag nyo akong alalahanin. Wala akong kwenta. Sabi ni Nemesio Malabanan. Hindi ho. Totoo, mga bossing. Madaming galit kay Amy Marcos, mga kababayan. Mark Ramos, talk to him in straight Tagalog. Try not to mix in Taglish. Mahirap nasanay na din kami. Pero okay lang muna yung Taglish muna, no? Saka na yung straight Tagalog. Hindi, kasi sa eskwelahan sinasabi din na kausapin ng Tagalog, wag puro English. Okay, mga boss Chipamo, sir, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.